Sa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria. Pagbati sa mahal na ina. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at sa Macau. At ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Tuwing Martes, dito nating ginagawa ang pamamanata sa Mater Dolorosa de la Pieta, si Maria sa kanyang ika-6 na hapis, na kung saan matapos ang sakripisyo ng Kalbaryo, ay tinanggap ng mahal na ina ang katawan ni Kristo na inialay para po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Huwebes. Talagang napakabilis po ng takbo ng mga araw. Huwebes na naman po, and good morning sa lahat po ng mga nakasubaybay sa Facebook Live at gayon din sa lahat ng susubaybay sa replay sa ating pong YouTube channel. Good morning kay Infinity Love. Yan. God bless you. At good morning kay Lali De Leon at kay Sister Pempe Rodrigo ng Rivers of Living Water. Good morning din kay Neil at kay Darla Villaluna. Ayan, ating pong mga servants yan sa ating parokya. And of course, binabati po natin ang mga nagdiriwang ng anniversary, monthsary, birthdays sa araw pong ito, 22nd of September. Pagbati kay Father Kiv D. Matatak ng Society of St. Paul, kay Roger Balyador ng Buklod ng Pag-ibig Community at kay Maurice Dantes. At gayon din po, greetings of happy birthday kay Nikki Tesoro. Yan. Good morning kay Annabel Malinaw at kay Kuya Boy Malinaw dyan po sa Las Piñas. Pero alam ko may iba silang pinupuntahan, bandang Tagaytay. Naku, hindi ko pa nakita yon. So, God bless you po. And ang atin pong pagbasa sa araw nito ng Huwebes ay galing po siyempre sa ferial o ordinary na leksyonaryo ng Huwebes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Luke chapter 9, verse 7 to verse 9. Ito po ay isang maiksing summary, paglalagom. Ano ba yung mga impressions, reactions ng mga tao sa ministry ng Panginoon sa Galilea? Samantalang sa Ebanghelyo ni San Mateo, Sister Lynn Reyes Lupa, sinasabi na ang pagdating ng Panginoon ay connected sa ilaw ng isang bituin. Dito naman sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang pagsilang ng Panginoon ay announcement naman ng mga anghel ang naging karakter. Glory to God, luwalhati sa Diyos, at sa lupa kapayapaan doon sa mga kinalulugdan niya. Yun po yung magkaibang tono
ng pagdating ng Panginoon kay Mateo, star, kay Lucas, chorus ng mga anghel. Sa mga may hirap, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay experience ng hubileo. Alam niyo po, yung mga Hudyo, meron silang natatanging pagdiriwang na kung saan every 7 years, every 50 years, nagkakaroon po ng pagpapatawad ng mga utang. Hubileo ang tawag po dyan. So, doon sa mga may hirap, ikinokumpara sa isang hubileo, pagbibigay ng pabor, pagbibigay ng kagandahang loob, ang pagdating ng Panginoon. Pero doon sa mga maanumalyang mayayaman, hindi naman lahat na mayayaman, mga maanumalyang mayayaman, tulad ni Haring Herodes, anak ni Herod the Great, na maraming ginawang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, Reggie Reyes, good morning. Ang pagdating ng Panginoon ay isang disturbance, no? Isang pagyanig, pagyugyug ng kanilang buhay. At pinag-usapan nila, sino nga ba itong Jesus na ito ng Nazaret? Of course, ikinumpira nila si Jesus kay Juan Bautista, kay Elias, na ayon sa Malakay chapter 4 verse 5, Asya ay babalik uli itong si Elias. Malakay 4 verse 5. Parehong propeta, si Juan Bautista at si Elias, pareho silang ang pananalita ay matatalas at ang uri ng pamumuhay ay very challenging sapagkat kakaiba ang kanilang eating habits, clothing habits. They were challenging the lifestyle of the rich and the famous, no? So, yun po yung tingin ni Haring Herodes at yung kanyang mga kampon sa pagdating ng Panginoong Hesus, no? Ang proklamasyon ng katotohanan ay hindi palaging nagbibigay ng katuwaan at comfort sa mga tao. Sa iba, it can be a conviction, a challenge, a disturbance, no? Sapagkat ang ebanghelyo becomes mirror, salaminan ng buhay. Good morning to Susan De Leon, Boy De Leon, and the rest of the De Leon, Niduasa, and Gonzaga families. So, yun po yung tanong habang tayo po'y nakikinig sa Ebanghelyo ngayon. Kumusta ang dating ng salita ng Diyos sa ating buhay? Is the Word of God also a word of challenge? A word of disturbance? No? Kung ganun po, let us reflect on the Word. Ano ang rason bakit yung mensahe ay nagbibigay sa atin ng disturbance? We have to examine our conscience. An Oceano, kumusta po kayo? And we have to contemplate on the Word, no? And see ano ang nais iparating sa atin ng Panginoon before it is too late. Yan, ano? So kung tayo po'y tulad ni Haring Herodes, niyuyugyug, niyayanig ng salita ng Diyos, then we have to rejoice because at least we are hearing God before it is too late. Yun po no? O sana po tayo nakapagbigay ng alab, direksyon,
linaw ng mabuting balita sa umagang ito. Paki-like, paki-share, paki-post at repost ang atin pong pagninilay at pag-aaral sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong barkada at pamilya, sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. Ipahayag po natin ang challenge at disturbance ng Word of God sa atin sa umagang ito. And pakilala po natin sa YouTube ang atin pong page, channel sa YouTube, Domi Guzman, at sa Facebook at sa Viber, Pagkagising sa Umaga. Muli ang ating pong paanyaya do sa mga gustong makarating ng Israel, Holy Land Beyond Basics. November 1 hasta November 14, meron po tayong pilgrimage sa Israel lamang po, no? Paki-contact po sa Messenger at sa Facebook ang Journeys of Faith Pilgrimages and Tours, at gayon din po ang Miss Arlina Onglao. Siya po ang in charge ng mga pilgrimages na yan. Or you can also contact Luigi Onglao or Willie Onglao. They are a family who are experts dyan po sa pilgrimages sa Holy Land. And yun naman pong mga pinagpala, nais namin kayong istorbohin ngayong umaga. Kumakatok kami sa inyo. Baka you can help us continue yung pong pag-aayos ng simbahan at dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta dito po sa ating parokya, no? Isusunod po nating ayusin yung mga leakages ng mga roof ng simbahan. Paki-contact po kami sa Messenger account Our Lady of Sorrows, one word, no space, Our Lady of Sorrows, .parish. At yun naman pong gustong tumulong sa atin pong mga online live stream initiatives, ang ating pong GCash, 0917-819-2961. Yan. No? Tayo po ngayon ay babati sa isa na namang grupo ng ating pong mga virtual parishioners. Bago ang ating panalangin ngayong umaga, nais nating batiin ang mga sumusunod, mga family, friends po natin who have been very supportive sa atin pong gawain during these periods of time, no? Pagbati kay Tony at Lourdes Chowa, kay Brenda at Willie Reyes, kay Nini at Abe Licaros, kay Chato Dolot at ang kanyang mga anak, si Chewy at si Bay Yap, si Ina at Ian Ramos. Ayan, malalaki na siguro yung mga apo, no? At syempre po ang pamilya ni Philaine, ang Tan family. Ang nanay si Maylay, si Philaine, of course, si Jean, si Franz, at si Fred. Gayon din binabati po natin ang Instituto Santa Familia, Rino and Shoni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan. Good morning to LB Dumagina Guzman. No? Nakita ko yung kanyang watching sa atin pong Facebook Live. Pagbati kina Neri Serrano, Aida Tio, Marlene Tio, Bernardo at Violeta Pepito, si Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Ellen Hilario, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, si Edna at Jun Kadsawan, Eli Doroteo
and family, Emmy Ricometa, no? Jo Quiambao, Josepina Telada, Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, at Marisa Villanueva. Greetings din kay Agnes at Carlos Hao, Carmela Estrada, Hermie at Christy Sanchez and family, at kay Mati Benavides at Ludi Ocampo. Good morning to Christina Dumo, and of course to all of you who are now on live. Tayo po ngayon ay manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus, Father of mercies, in the sweet name of Jesus, the King of mercy, through the powerful intercession of the sorrowful and the Immaculate Heart of Mary, Mother of Mercy, and of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, in the merciful love of God, we pray, O Father, pour on us your merciful love, rejected by others who cannot accept your will. Let us console you even in our littleness and darkness and pains and circumstances today. And to spend the day well, dear, sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. Saint Joseph, protect the Church and the Pope, protect our homes, our families, and our loved ones, protect our works, our ministries, and our apostolates. Amen. Alleluia. Good morning kay Kuya Rock at Ate Chris Bulacan ng Mater Dei ME Community. And of course to Sister Lynn Reyes Lupac and Kuya Romy, salamat po sa pakape ngayong umaga mula sa Agarta Dragon Fruit Farm. And kung kayo po'y nasa Tagaytay, please pass by also Girasol, Tagaytay, ni Attorney Rafi Rodriguez at Pearl Rodriguez, at tikman nyo po yung kanilang all coffee blend, pahimis kung tawagin po, no? Ayan, salamat sa mga puso, sa mga pagmamahal ngayong umaga. Let's continue to love, 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 no? And Pilipino, agbyag ka nga husto, mabuhay ka, Katolikong Pinoy.